about faith in serving. Pananampalataya sa paglilingkod. Amen? It is impossible for a person who have faith that he or she will not serve the Lord. Why? Because if we have faith, we will always be pursued to serve God sa buhay po natin. And tayo po bilang isang tao, we are bound to serve not only to God, but also to other people, and sometimes also to ourselves. Amen po ba? Service is a part of our lives. Hindi po tayo mabubuhay if we don't serve. If you do not serve, you will not work and you will not earn money. You will not have the money to feed your family and to feed yourselves. Tama po ba? That's why service is always a part ng buhay natin, whether you like it or not. And pag tayo po ay walang ginagawa dito sa mundo, we will stop working, we will stop growing, and literally, our life will be useless. Kaya po tayo po ay binabayaran sa kahit saang company man tayo nandoon, it's because of the value of our service. Tama po ba? And aminin po natin o hindi, it's not only about serving others, but we as a human being, we also need to be served. Pag ikaw po ay lingkod ng lingkod, trabaho ng trabaho, paubaya ng paubaya, kahit gaano ka kalakas, one of these days, you will also get tired and you will also be stumbled at ikaw din po ay panghihinaan. Kaya kailangan po natin ng serbisyo ng bawat isa. You serve God, you serve other people, and you also need the service of others in your life. Amen? Sabi po doon sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10, whatever your hand finds to do, do it with your might, for there is no work or thought or knowledge or wisdom in Sheol. Yung Sheol po, it means yung pong grave o yung pong libingan. Okay? To which you are going. So, ibig sabihin sa Tagalog, habang nabubuhay ka daw, habang wala ka pa doon sa grave, habang hindi ka papatay, lahat ng ginagawa mo, lahat ng hawakan ng iyong kamay, ibigay mo na yung iyong the best. Right? Because the reality is, we only born here on earth once, and we will also die once. Kaya lahat po ng dapat na ginagawa natin, is binibigay po natin yung the best po natin. Especially, pag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, at naglilingkod din sa ating kapwa. Those are the two things na binigay ng Panginoong Hesus nung tinanong siya, what is the greatest commandment? What did Jesus say? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. And second is, love your neighbor as you love yourself. Diyan po nakasentro yung focus ng Panginoon. Mahalin mo daw yung Diyos higit sa lahat, and then mamahalin mo din yung iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. So, as we said before, that serving is a part of our life. It's not only you master serving other people, but you also master other people serving you. Kasi alam nyo, may mga tao, ayaw po na pinaglilingkuran sila. Ayaw na pinapakialaman sila. Sanay na sila lang yung superhero sa ibang tao. Meron din naman sanay na gusto lang lagi silang pinaglilingkuran. Ayaw nilang maglingkod sa iba. Both of it are dangerous. Both of it are dangerous and exhausting. If you will not let yourself serve other people, you will be self-centered. You will be narcissistic. And you will be not happy, of course. Pag ayaw mong paglingkuran yung ibang tao, pag ayaw mong tumulong sa iba, sa kapwa mo, hindi po magiging masaya ang iyong buhay. You will be a self-centered person. You will be a narcissistic person. Alam niyo po ba ibig sabihin ng narcissist? Yung tao po na si Narcissus, siya yung pinagmulan ng word na narcissist, is he fell in love with himself. Dahil una niya nakita yung sarili niya doon po sa tubig at pinupuri niya yung kanyang sarili. Napakaganda mo talaga. Napaka-guwapo mo talaga. Napakagandang lalaki mo. Ikaw ang mahal na mahal niya yung sarili niya at nakasentro yung sarili niya sa kanya. So, he don't find fault on himself, but he always find fault on others at laging sa kanya lang po nakatuon yung kanyang atensyon.
Yun po yung ibig sabihin ng isang narcissist na tao. So if you will not serve other people, you will be self-centered, you will be narcissist, you will be unsatisfied. But at the same time also, if you will not let other people serve you, you will be proud and arrogant. Alam niyo po, madaming tao, master nila yung pagtulong sa iba, pero ayaw nila kapag sila na po yung tutulungan. Again, both of that, we have to learn sa atin pong buhay. Kasi nga, nahihiya sila or ayaw nilang mapahiya sila. But in reality, this life is a cycle. Amen? At one of these days, tayo po'y tumutulong, kailangan i-allow din natin yung iba to help us. Amen? So, if we are serving, kapag tayo po'y naglilingkod, kailangan po the best lagi. Di ba? Pupunta ka dito sa church, you wear your best clothes, you wear your best smile. Yan, di ba? Ngitian mo nga muna yung katabi mo. Yan. Pag pupunta tayo sa church, dapat po, lagi tayo nakangiti. Tama ba mga kapatid? Kahit anong nangyari sa buong maghapon, kahit ano po nangyari sa buong naipit ka sa metro, nahuli ka, na-fine ka ng 400, kinuha yung Emirates ID mo, pagdating sa church, ngumiti ka. Kasi ang tao na palangiti, pinagpapalaan ng Diyos. Totoo yan. Bakit? Kapag lagi kang bugnutin, laging malayo ka sa blessing. That's true. Ini-invite mo talaga yung mga negative na mga events sa buhay mo. Pero pag lagi kang grateful, thankful, mapagpasalamat, hi sister, hi brother, di ba? Tama ba? Nakangiti ka palagi, gumagaan yung iyong pakiramdam, gumagaan din yung pakiramdam ng mga iyong nasa kapaligiran. Tama ba? Kaya ang sarap maglingkod sa Panginoon pag nasa church tayo kasi yung mga kapatiran natin, nakangiti tayo dito lagi. Amen? Whatever happens. Siyempre dapat yung totoong ngiti. Hindi yung, hi bro, tapos, hi sis. Fake. Tutuhanan mo naman pag ngumingiti ka sa bawat isa. Amen po ba? So, tayo po dapat, sabihin mo nga sa katabi mo, the best. The best. Kung gagawa ka lang, bigay mo yung the best mo. James chapter 2 verse 18. Basahin natin. Okay? James 2:18. Praise God. Okay? Sabi doon, someone will say, I have faith. You have faith and I have works. Show me your faith apart from your works and I will show you my faith by my works. Amen? Sabi po ni James. Okay? Do you know that this James is the brother of our Lord Jesus Christ? Amen? He is the brother of our Lord Jesus Christ in the flesh. So, kapatid yan ni Jesus kay Mary and kay Joseph. But technically, hindi sa spirit kasi si Jesus, his father is the Holy Spirit. Okay? Pero sa laman, si Jesus, may mga kapatid po siya dito sa mundo. Mayroon siyang ilang kapatid na lalaki at ilang kapatid na babae. At isa yan sa kanyang naging disciple, yung kanyang kapatid. Amen? So sabi niya doon, I will show you my faith by my works. Papakita ko naman sa iyo kung paano ako manampalataya sa pamamagitan ng ginagawa ko. Amen? Dapat po mayroong action. Hindi po pwedeng palaging salita lamang. Amen? Parang pag sinabi mo sa iyong kasintahan o sa asawa mo, mahal kita, pero hindi naman niya maramdaman. Amen po ba? Hanggang salita lang. Hindi naman pala kayang panindigan. Sabi niya, mahal kita, 5 taon na, hindi mo man lang ako pinakilala sa mga magulang mo. Tama po ba? Sabi, nagtatampo na yung iba kasi walang action na makita. Tama? Pumunta nag-ibang bansa, ang daming picture, nasa 300 yung cellphone, hindi man lang minayday kahit isang beses. Amen? So, alam niyo po, we need service of one another. Kailangan natin ng paglilingkod. Ang tao, kahit sabihin mo na, talaga tayo po, we are emotional being. Kailangan po natin ng moral and love and support ng bawat isa. Amen? Is that true? Tama po ba? So, tingnan po natin itong isang story na ito of one of a good example of an excellent service. Okay? John chapter 12, verse 1 hanggang 8. John chapter 12, okay? Ito naman, book of John is book of one of the disciple of the Lord Jesus Christ. Iyan po yung disciple na close kay Jesus. Why? Because nandun pa lang sila sa Last Supper, talagang humilig pa siya kay Jesus. He is the John the Beloved. Okay? Sabi doon, John 12, 1 to 8,
6 days before the Passover, o bago po yung pista ng mga Israelites, okay? Jesus therefore came to Bethany. Okay, sa Tagalog, Betania, where Lazarus, whom Jesus had raised from the dead. So nagpunta siya sa lugar, ang pangalan ay Bethany, okay? Doon daw nakatira yung si Lazarus na kanyang binuhay mula sa mga patay. So they gave a dinner for him there. Okay? Pinaglingkuran nila si Jesus sa pamamagitan ng pagbibigay po ng dinner. Okay? Baka hindi nyo po alam, sa atin kasi mga Pilipino, yung makikain ka o makidinner ka, parang it's very common. Kasi po sa atin, kultura na natin talaga na magbigay ng pagkain, kahit sa nino. Minsan nga, pag sa probinsya, sa sobra pong bait natin, yung mga dumadaan, ewan ko kung nabutan niyo yun, kahit di ka kilala, minsan ninaalok mo ng pagkain. Alright? Sino dito yung naabutan mo nung time na kapag naubusan ka ng kanin, pwede ka pang humingi sa kapitbahay? Alright? Ngayon, hindi na. Kasi sobrang mahal na ng bigas. Tapos, pag nagluto pa before, pag marami ka niluto, automatically, you will give. Hingi ka, pera mo ko ng mangkok mo, bibigyan mo sila. It's a sign of love, it's a sign of service. Same time, in the culture of the Jews, if they invite you to dinner, it means you are so very important in their life. Especially if they invite you in dinner at their house. Hindi po sila basta-basta nag-i-invite ng mga tao unless ikaw ay merong special na treatment sa kanila. Ibig sabihin, if they invite you and they prepare for you, ikaw ay kanilang special guest. Remember Abraham, nung binisita po siya ng 3 anghel, pinaghanda niya po yun ng pagkain. Ibig sabihin, he is willing to serve them, he is willing to protect them no matter what happened. So meron na pong close relationship agad. Okay? Doon pa lang sa dinner. And those Lazarus was one of those reclining him at the table. Imagine yung patay na nabuhay kasama mo kumakain. Alright? Okay. Next. Mary therefore took a pound of expensive ointment from pure nard and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. Okay? The house was filled with fragrance of the perfume. Pagpatuloy po natin. But Judas Iscariot, one of his disciples, he was about to betray him. Ito yung Judas, ito yung Judas na naghudas. Okay? Kasi meron 2 Judas eh. Yung isa, hindi naghudas, yan yung Judas na naghudas. Ang gulo, no? Tama? Kasi siya po yung nag-betray kay Jesus. Okay? Sabi niya, ganito, why was this ointment not sold for 300 denarii and given to the poor? Ano ba equivalent ng 3 denarii na yan? Sa iba pong book, sa Book of Mark, it's equivalent to 1 year salary. Bakit hindi daw pinagbenta yung pong ointment, yung pong half of liter, or yung pint of nard, kalahating litrong pabango, para ipamigay na lang sa mga mahihirap? Judas sounds so logical, sounds so spiritual, sounds so sympathetic, and sounds so correct. But doesn't mean that you are always correct. Sounding correct doesn't mean na lagi ka pong correct. You must search the motives. Tama ba mga kapatid? Kasi sabi ni Judas, sayang naman. Kung tutusin, kung titingnan mo, sayang. Bakit? Kasi malaki, 1 year salary. Example na lang, ibig sabihin, let's just put an example. Average salary, 5,000 dirham. Example. 1 year, magkano yun? 60,000. Grabe, mayroon ka ng lupa sa Pinas nun. Maayos na yun. Amen ba mga kapatid? Malaking bagay nga naman. Marami kang mapapakain, isang barangay na. Ang isip mo, what a waste. Amen? And then next, sabi doon, he said this, not because he cared about the poor, but because he was a thief. Siya po ay magnanakaw. And having charge of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Si Judas Iscariot pala, yung treasurer nung sa 12. Everything that they are collecting money, okay, kasi si Jesus, full-time, nakapokus sa ministry niya. Dati ang trabaho niya, carpenter. Nung nag-earthly ministry na siya, full-time na siya. At dahil full-time siya, meron din siya pangangailangan. Kailangan niya kumain, kailangan din niya mag-travel. Meron po siyang mga supporters. There are people who is funding his ministry at si Judas Iscariot ang kanila pong treasurer.
Okay? Kinukupit niya yun. Amen? Hindi lang pala ibig sabihin ng Judas ay nagtaksil, nangungupit din. Kaya pag sinabi mong ng Judas, pwede rin yun sa mga nagnakaw. Okay? Hindi lang po yun nagbikti, hindi lang po yun ng Judas ng kapa, pati yung mga nang dedekwat ng huhudas din yun. Amen? Sabi ni Jesus said, leave her alone. Pabayaan mo siya so that she may keep it for the day of my burial. Yung kanya pong lamay. Then, verse 8, ano sabi doon? For the poor you always have with you, but you do not have always have me. So sabi ni Jesus, yung mga mahirap, pwede nyo kasama yan palagi. Pero ako, hindi nyo ako lagi makakasama. Jesus is teaching His disciples that you can serve God without interrupting serving me. Tama po ba? Pwede tayong maglingkod sa tao na hindi po natin inaapektuhan ang paglilingkod po natin sa Panginoon. These are the reason of the people who are always finding reason not to serve the Lord. Tama po ba? Amen? So, bago po tayo magtuloy, bakit po ito ay napakamahal? Itong pabango na ito. Why it is so expensive? Why it is so significant? Okay? To the point na ganun pala yung value. Isang taon na sahod. You know why? Because if you will do a research, it is made from a spikenard. Yung nard or other term na halaman is spikenard. Sa time ni Jesus, it was only found in the Himalayan mountains. And we know that Himalayan mountains is in the northern part of India. And we know that in the time of Jesus Christ, wala pa pong metro, walang Etihad Rail, walang taxi, walang Uber. You have to go there by walk, by camel. You have to travel years bago ka makakuha po ng halaman na yon. Okay? And bago pa yun magawa at para ibalik pa sa Jerusalem para gamitin po sa burial. That's why it was so expensive. Pero sobrang dami namang benefits. It's not only so fragrant, it is also used for medicine. Grabe yung bango nung ibinuhos kay Jesus sa paa niya, umamoy doon sa buong tahanan. So, pag makakita ka ng pabango na mahirap hanapin, taon bago gawin, mahal po talaga yan. Amen ba mga kapatid? So, that's why it is so expensive. What fragrance or perfume symbolizes in the Bible? Ano po ba yung ibig sabihin ng mga fragrance o yung pabango? Sabi mo nga pabango. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang bango mo. Ang bango mo kay Lord. Dapat ba ang tao mabango ka palagi? Mabango ka sa Panginoon? Yes. Do you know that God wants fragrance? God loves perfume. Mahilig talaga ang Panginoon sa perfume. Sa Old Testament pa lang at both New Testament, gusto ng Diyos yung mababango. Gusto ni Lord yung malinis. Gusto ni Lord organized. Gusto ni Lord excellent. Ayaw niya po ng second hand. Ayaw niya po ng basta-basta na pagdating po sa Kanya. Number 1, ito po'y tatlo. Fragrance, it symbolizes prayer and worship. Okay? Exodus 30:7-8, prayer and worship. Exodus chapter 30, verse 7-8. Aaron shall burn fragrant incense on it. Every morning when he dresses the lamp, he shall burn it. And when Aaron sets up the lamp at twilight, he shall burn it a regular incense offering before the Lord throughout your generation. Aaron is a high priest. Siya po ay priest sa Old Testament. At isang utos po sa kanya ay mag-aalay po ng offering every day. Yun po yung isang sa trabaho ng high priest. And that symbolizes pagsamba at pananalangin. Alright? Number 2, it symbolizes death and burial. Doon sa binasa natin, tingnan natin sa Mark 14:8. Okay? Mark 14:8, she has done what she could. She has anointed my body beforehand for burial. So literally, in the customs ng mga Jewish, nilalagyan nila yung patay ng pabango. Praise God. Tama ba? At mamahaling pabango pa. Yung iba buhay wala kang pabango, pero yung patay may pabango. Bakit kaya pinapabanguhan yung patay? Tama po ba? Kasi mabaho eh. Tama? Yung tao kapag umiidad, nag-aamoy lupa. Totoo yan.
Bakit kaya yung tao, pag po umiidad, nag-aamoy lupa? Senyales yan. Pabalik na sa lupa. Totoo po yan. Because tayo po ay nilikha sa lupa, babalik din tayo sa lupa. Kaya kapag ikaw nag-aamoy lupa, bumabalik na. Amoy-amoyin mo din minsan yung kasama mo. Sabi mo, parang tinatawag ka na ata. Tinatawag ka na ng lupa. Pero yung asawa mo, babango pa. Fresh pa. Amen? Kaya mga mag-asawahan, lagi kayong magpabangot, magpaganda para sa isa't isa. Hindi yung porke pag-asawa na, bahala ka, tanggapin mo ako kahit anong itsura ko kasi asawa mo ako. Amen? No. Pag-asawa, kailangan magpaganda ka at magpagwapo para sa asawa mo, hindi para sa asawa ng iba. Alright? Amen? Praise God. Are you with me? Sabi mo, baka pabanguhan kita dyan. Ha? Number 3, you know that fragrance, it symbolizes, ito hindi alam ng marami, gospel sharing. Pagbabahagi ng mabuting balita. Yes. 2 Corinthians 2:15. Let's see. For we are the aroma of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing. Tayo daw po ay mabangon sa miyo ng Diyos sa mga naligtas and even dun pa sa mga ililigtas pa ni Lord. May patunay po yan doon sa verse na binasa natin. Do you know that woman na nag-alay po ng pabango kay Jesus? Sabi po sa part na yon, wherever the gospel is preached, laging makakasama yung kanya pong ginawa na activity na yon. Kaya hanggang sa panahon natin ngayon, pinag-uusapan pa rin natin because this woman done an excellent job. Kaya po tayo, habang nabubuhay pa, if you want your name to be heard in the next generation, live your life to the fullest. Ibigay niyo po yung inyong the best. Kasi minsan lang naman tayo nabubuhay, minsan lang po tayo naglilingkod. Amen? So, what is the end point here? Amen? Tingnan po natin sa Mark 14, verse 9. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Truly I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in the memory of her. Tama? Kahit saan po siya magpunta, lagi pong maririnig yung kanyang ginawa. Kasi sino ba naman magtatapon ng isang taon na sahod para lang puhugasan yung paa ni Jesus? Amen? Kung kayo po tayo ay nandun sa panahon na yun, gagawin kayo natin yon. Amen? Mahirap. Tama po ba? Baka nga kahit tigto 20 dirham na pabango, parang ang hirap pang ibuhos eh. Ba't kailangan pabango? Pastor, pwede man tubig. Lilinis ba yun ng Tubig na lang. Mahilig po tayo sa ganyan. When it comes to the Lord, lagi tayong okay lang yan. Kasi sa Panginoon naman yan. No. Hindi po ganon ang Panginoon. God requires our excellency. Amen? Minsan, narinig ko, nakakalungkot ito, pag pumupunta ako sa mga musical instrument, may nagtatanong ako, lagi po nangyayari, magkano po yung nyo dito, halimbawa, gitara o keyboard, ganyan. Pag tinanong, ano bang gagamitin mo? Sa church, pag sinabi kong sa church, ito, okay na to, mura lang. Sa church lang naman, di ba? Lagi ko naririnig yung ganon. Sabi na, meron dito 300 sa church lang. Ito kasi mamahalin, pag mga professional gig yan. Parang pag ang tingin ng tao ay pag sa simbahan, pwedeng basta-basta na lang. Nakakalungkot, di po ba? Minsan yung iba sasabihin nila, paayos nga ng gitara ko, gandahan mo ha kasi may gig ako mamaya. Tutugtog ako kasama ko yung mga sikat. Pero ito, palitan mo lang ng kwerdas kasi sa church lang naman yan. Tama? And we always have that mindset na para bang pag sa Panginoon, okay na yan kasi si Lord naman yan, maintindihan naman natin yan. You know what? That is not a valid reason. God is always searching for us to give our best. Hindi po hinihingi ng Panginoon kung ano po yung wala sa atin. But God is looking for what we can give the best. Kaya yung nag-alay yung babaeng balo, hindi po siya nag-alay ng milyon. Hindi siya nag-alay po ng 100,000, hindi siya nag-alay ng bahay, lupa at kotse, kagaya ng hinihingi at iniisip po natin. Pag iniisip natin, kay Lord, the best, dapat bigyan ko si Lord ng eroplano. Hindi po ganun. The best is what you can give the best ayon po sa iyong kakayanan. Ano ba yung pwede kong gawin sa Panginoon? The best that I can give to God. So yung babaeng balo, ang in-offer niya, yung katira-tirang kusing na meron siya. Pero ano sabi ni Jesus? Siya yung totoong nagbigay.
Bakit? Because that's what only left on her. So pag tayo po pala, nag-serve tayo kay Lord, hindi tumitingin si Lord kung ano yung nagawa mo. Tinitingnan ni Lord kung that thing, meron po ba siyang impact sa iyo pong buhay. Amen? Because we cannot serve God without affecting our personal lives. Are you with me? Tama po ba? Saving and being stingy are two different things. Yung pagiging matipid at pagiging kuripot, magkaiba pong bagay yan. Amen? Some people sound spiritual, but they are really not. Minsan tunog spiritual tayo, pero hindi po talaga. Some people sound practical, but really, they are not. Amen? Deuteronomy 16:16. Let's see. Okay. Deuteronomy 16:16. 3 times a year, all your males shall appear before the Lord your God at the place that He will choose, at the feast of the unleavened bread, at the feast of the weeks, and at the feast of booths. They shall not appear before the Lord empty-handed. Lahat daw po ng mga tao na darating sa Panginoon sa kanilang pista ay hindi dapat pupunta na walang handog. Grabe, Lord, gabi ka naman kagahaman. Ang dami sa Israel that time, mahihirap ba? Gusto mo pa sila maghandog sa iyo? Tama po ba? Alam niyo po, pag ang Panginoon humihingi something sa atin, it sounds always unfair. God says to Abraham, ialay mo sa akin yung iyong anak. It's so unfair. I've waited for 25 years para lang magkaroon ng isang anak tapos iaalay pa. Amen ba mga kapatid? It always sounds unfair. But God always require our excellency. Sa Bible, pag pinag-aralan mo po, maraming mga piyesta. Ayun, may feast of the unleavened bread, may feast of weeks, may feast of the booths. Mahilig ang Diyos sa kapiestahan, mahilig ang Diyos sa handaan. At marami po silang mga holidays. Do you know that? Jewish have a lot of holidays. Gustong-gusto po nila yung mga pahinga. Sabi diba, sana Jewish na lang ako. Para nakapagpahinga din ako palagi. Amen? Kasi pinopromote po nila yan. And when they feast, pag sila po'y naganda, talagang magarbo. Talagang sinusuot nila yung the best nila at hinahanda nila yung kanilang mga the best na pagkain. Why? Because life has something always to celebrate. Ang Diyos, ayaw po niya lagi nung patipid, yung pakuripot, yung parang basta na lang. Hindi ka pwede pupunta ng piyestahan, ang handa tuyo at saka itlog. Tama po ba? Nakakahiya kapag gano'n yung piyestahan. Sabi ng iba, nagtatanong, Pastor, biblical ba yung piyesta? Dapat ba tayo nagpe-piyesta pa? Actually, ang Diyos mismo, siya po lagi nasa piyestahan, si Jesus. But ang tanong, ano ba yung pinagpe-piyesta mo? Kung pinagpe-piyesta mo yung mga tao na hindi mo naman kakilala, that's wrong. But when you celebrate the feast of God, piyesta ng pagkabuhay ni Jesus, piyesta ng kapanganakan ni Jesus, then celebrate. There's nothing wrong with that. Amen ba, mga kapatid? Gusto ni Lord lagi yan, na tayo po nabubusog. Gusto lagi ng Panginoon tayo nabubuhay ng maayos. Tama? Amen? Are you with me? Amen. So, live an excellent life. Serve God with your excellency. So, what are the best offering that you can give to the Lord? Ano ba yung mga best offering na pwede mong ibigay sa Panginoon? Number 1 is your life. Yung iyo pong buhay. Possible ba yun? Is it possible for me to serve God? Paano ba paglingkuran ang Diyos? Hindi naman natin siya nakikita. Paano ko pagsisilbihan ang Panginoon na siya yung may-ari ng buong sanlibutan? Siya yung may-ari ng kalawakan. Siya yung lumikha sa atin. In reality, wala po talaga tayong maibabalik kay Lord kasi sa Kanya naman po talaga lahat. But giving your life is your best offering to the Lord. Romans chapter 12, verse 1. Okay? Romans 12, verse 1. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Yan, tuturuan ko dito kayo mga kapatid. Ano? Pag tayo po nagpupunta po sa church, ang ginagawa po natin dito, nagwo-worship tayo kay Lord. Kinoconsecrate mo yung sarili mo dahil this is the holy day, tinalaga ng Panginoon, you give your best to the Lord. But what you do to yourself, to your body, sa buong isang linggo, is also an act of worship.
When you take care of yourself, it is an act of worship. When you take care of your mind, it is an act of worship. Pag iningatan mo yung sarili mo, huwag mapahamak, nagwo-worship ka kay Lord. Pag iningatan mo yung sarili mo, huwag kang magkasakit, kumakain ka ng maayos, nag-eehersisyo ka, that is also an act of worship to God. Pero kapag sinisira mo yung sarili mo sa bisyo, sinisira mo yung sarili mo sa pagpupuyat, sinisira mo yung sarili mo sa lahat ng mga makakamatay ng maaga, that is also an act ng hindi pag-worship sa Panginoon. Because God is the one who gives your body and He is the only one that take it away. Kaya yung katawan na mayroon po tayo, sa totoo lang, pahiram lang po yan ng Diyos sa atin. Totoo po ba? Pahiram lang yan ni Lord. And one day, we will depart here on earth, babalik tayo sa Panginoon. Ngayon, the question is, how you take care properly of yourself? How you take care properly of your body? Kaya hindi po katwiran yung sasabihin niya, okay lang kahit anong gawin ko. Pag mamamatay na ako. Magdadrugs ako, magiinom ako, wala akong pakialam. Kasi, no, that is not an act of a person na meron pong takot sa Diyos. Kasi asang tao na to, may takot sa Diyos, inaalagaan niya yung sarili niya. Iniingatan niya yung kanyang sarili. Sabi doon, present your body as a living sacrifice. Hindi hinihingi ng Diyos na mamatay ka para sa Kanya. Kasi ginawa ni Jesus para sa iyo eh. Ang hinihingi ng Panginoon, yung mabuhay ka para sa Kanya. Mabuhay ka ng maayos. Kaya mga kapatid, ang ganda ng panukala ni Lord. Gusto niya mabuhay ka ng maayos. Gusto niya kumain ka ng maayos. Gusto niya maglingkod ka sa Kanya ng maayos. Kaya yung iba, iniisip na, sisirain ko na lang yung buhay ko. Wala akong silbi, walang mangyayari sa akin, my life is nothing. That is disobedient to the will of God. Yun ay pagsasabi indirectly sa Panginoon na, you failed in making me. You failed in creating me here on this earth. Kapatid, cheer up. Ang ganda po ng buhay. Pag titingnan natin, your life will not be defined sa kung gaano man ka mali yung iyo pong nakaraan. Your life will not be defined by your mistakes, but you will be refined by your mistakes. Amen? Yung mga pagkakamali mo, kahit gaano, kahit saang baho ka pa nang galing, o ano pa mga pinagagawa mo noong nakaraan, hindi po doon matitigil yung iyong buhay. Yung po yung magpapabago at mag-aahon sa iyo kasi tinawag ka ng Panginoon. Kaya huwag mo masyadong dikdikin yung iyong sarili sa mga pagkakamali. Huwag masyadong pahirapan yung iyong sarili. Lalo sa atin, mga OFW, sanay na sanay tayo dyan. Kasi nga, tayo breadwinner, kasi nga po, tayo po ay, dito sa UAE, nagpapadala palagi. Tiis ka ng tiis. Lahat, ibibigay mo sa kanila. Kunting sabi lang sa'yo, wala nang ganito, wala nang ganyan. Padala ka agad, 20,000. After 3 days, papadala ka na naman. Saan ka kukuha? Isang beses ka lang naman sumahod sa isang buwan. Tama po ba? Tapos sasabihin nila, kasi alam mo naman, magbe-birthday yung aso natin, magbe-birthday yung pusa natin, magpadala ka ha. Ikaw sige, padala ka. Tapos ikaw dito, yung isang tray ng itlog, nilagyan mo na ng date, 1, 2, 3. Kasi sobrang tipid. Pag ikaw naman nagkasakit, papaano naman sila? Amen? Hindi po pwede na papabayaan mo yung sarili mo. Because you cannot love your family unless you love and take care first of yourself. Mga OFW, itagahan nyo po yung verse na yan sa sarili nyo. Offer your body as a living sacrifice. Mabuhay ka kapatid, huwag mong sayangin yung sarili mo. Tama po ba? Minsan sa sobrang tipid, grabe, araw-araw Indomie, hahatiin pa sa 3. Tama? Sila sa Pilipinas, naka-pork chop, ikaw dito, ketchup. Tama? Sila nandun patatim, ikaw patapik-tapik sa asin. Reward yourself. Wag mo, hindi masama na ilibre mo yung sarili mo, ikain mo yung sarili mo sa labas. As long as yun naman ay may moderation. As long as yun naman ay hindi ka mangungutang na sa isang araw, wala ka na uling pera, wala pong masama. Minsan nakakalungkot yung iba, aabutin na lang ng 15 years sa abroad ni hindi pa nakakakain ng maayos na pagkain. Hindi rin po yung tama. Kailangan nyo din pong alagaan yung sarili mo.
You remember there is a reason why you come here. To have a better future, to have a better life, not only for your family, but also for yourself. So alagaang mabuti ang sarili, mga kapatid. Sabi mo nga sa katabi mo, take care of yourself. Ayaw ng Panginoon na ikaw nahihirapan ka. Tama po ba? Sila sa Pinas, sobrang saya nandun, tapos ikaw nandun ka lang sa bed space, nagkakasakit, nanginginig ka. Amen ba, mga kapatid? Hindi po yun gusto ng Panginoon. So tandaan, ang pag-aalaga sa inyong sarili is an act of service to God. Amen? Tama ba? Number 2, ano po yung isang mahalaga na pagsiserve kay Lord? Your time and your presence. Yung oras mo at yung presensya mo ay mahalaga sa Panginoon. Mahalaga sa Panginoon, mahalaga din sa tao. Okay? Philippians chapter 1 verse 22. Tingnan natin yung sinabi ni Apostle Paul sa mga taga Pilipos. Ang ganda nito, no? Philippians 1:22. Okay? If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me. Yet, which I shall choose, I cannot tell. Okay? Next. I am hard-pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. Para mas maintindihan natin ng may linaw, sabi ni Paul, mas gusto ko nang mamatay para makasama ko na si Jesus. Gusto ko na yon. Okay? Pero hindi dahil marami siyang utang, kaya gusto niya magpakamatay. Dahil alam niya, satisfied na siya sa buhay niya, pwede na siyang umuwi kay Lord. Okay? Magkaiba yun, ha? Verse 24, okay? But to remain in the flesh is more necessary on your account. Verse 25, convinced of this, I know that I will remain and continue with you all for your progress and joy in the faith. Gusto ko nang umuwi kay Lord. Masaya na ako, satisfied na ako, marami na siyang nawin. Pero para sa inyo, I will remain here, sabi ni Paul. Di ba, sweet ni Apostle Paul? Tama po ba? Kahit sobra na yung kanyang pagdurusa, sabi niya, kasi kailangan nyo pa ako. Mag-i-stay pa ako dito. Your presence is important to God and to the people that surrounds you. Mahalaga yung iyong presensya. Sa mga tao na nagmamahal sa iyo, kapatid, brother, sister, do not make your life and your presence absent to them. Ang hirap po nung kasama mo nga pero parang wala ka namang kasama. Tama? Yun ang sabing magkasama lang kayo pero hindi naman kayo palang totoong magkasama. Sa mga tao po na nandito, especially lahat tayo OFW, no, mahal mo yung iyong pamilya. Kung may asawa kang tao, may mga anak ka, dapat you must have a plan hanggang kailan ka lang dito sa ibang bansa at hanggang kailan ka lang na dapat magkahiwalay kayo, lalo po sa mga mag-asawahan. Hindi mahalaga, hindi maganda na yung mag-asawa is matagal po na hindi kayo magkasama. Tama? Yung mag-iipon kayo, sige 2 years pa, magtiis muna tayo, makabili tayo ng lupa. Siyempre, nakabili ng lupa. Kailangan pampatayuan ng bahay. 2 years pa uli. Tama po ba? Okay, natayuan ng bahay 2 years. 2 years pa uli, kailangan natin ng tricycle. Naka-6 na taon na. Wala palang panggasolina, magtrabaho ko muna uli. Pagbalik sa Pilipinas, may iba nang nakatira doon sa bahay niya. May iba nang nagdadrive ng tricycle. Amen? Why? Kasi hindi na nakatiis. Nangangailangan na ng presensya. Nangangailangan na ng kalinga, nangangailangan na ng yakap yung asawa. Hindi lahat ng bagay nakukuha sa pera. Kaya po tayo nagkatrabaho para po magkaroon po ng fellowship with one another. Your presence is important to God. You come to church, you come to your cell group, you pray every day, but do not forget that you have also a ministry to your family. You cannot serve God and sira yung iyong pamilya. Tama po ba? Your family is a reflection of your spiritual life. Hindi po pwede na prayerful ka, nagmi-minister ka dito, pagkatapos wala kang time sa asawa mo. Wala kang time sa ministry mo. Wala kang time sa mga anak mo. Kahit gaano ka successful, magkaroon ka pa ng 100 na cell member, kung sira ang iyong pamilya, you failed in your family and in your ministry. Pareho. Both. Your family is your first ministry. Amen ba, mga kapatid? Sa mga mag-asawahan, napakaalaga po niyan. Tandaan natin, nagsasama po kayo dito sa abroad or naging mag-asawa po kayo, hindi dahil may anak kayo.
kundi dahil mahal nyo ang isa't isa. Yung iba nagsasama na lang kasi may anak. Hindi po ganon. Yung iba nagsasama na lang kasi walang kahati sa partition. Mag-uusap na lang pagkatapusan ng buwan, "Huy, ambag mo. Bayad mo. Akin yung sewa, ha? Sa'yo yung internet." Hindi po ganon ang mga mag-asawahan. Husbands and wife, this is part of our topic, you must always support one another. Your spouse, you must be the first supporter ng bawat isa. Babae, lalaki, kayo po yung dapat yung number one fan ng asawa mo. Bakit? Kasi nga po, we are emotional being. At yung bagay na yan ay dapat nakukuha po natin primarily from our spouse. Pag ang tao hindi nakakakuha ng support with one another, nako, patay yan. Makakakita yan ng someone na willing mag-support. Kaya that's why ang dami po nangyayari po na third party sa trabaho. Why? Imagine mo, 8 oras, 10 oras kayo magkakausap sa isang araw. Doon niya nakikita, grabe, buti pa itong tao na ito, naiintindihan ako. She supports me, he supports me, he understands me better than my wife, better than my husband. And she has a lot of time and presence spending with one another. Kaya po kailangan tayo, take care, brother, mga sister. You must support your husband and your wife. Pag may dream siya, huwag mong patayin. Huwag mo agad sapawan. Huwag mo agad barahin. May pangarap ako, gusto ko mag-barbecue. Sabi niya ganun. Huwag ka na. Wala kang alam. Magluto ka, laging sunog. Laging pinapahiya mo sa harap ng maraming tao. You must support one another, right this one? You must cheer one another. I-cheer niyo po yung isa't isa. Huwag niyo hayaan na yung cheer, hanapin niya pa sa iba. Ang hirap makisama, ang hirap magkaroon ng pamilya kapag hindi natin po chini-cheer yung one another. Ang hinahanap lang natin lagi yung mistakes. Lalo sa mga babae, tama po ba? Lagi na lang, gusto na lang perfect yung kanilang asawa. O may mga tulo-tulo na naman yung timba. Hindi mo na perfect. Sabi ko sa iyo, ganito yung gusto kong luto. Sabi ko sa iyo, ayusin mo yan. Amen po ba? Ganun talaga ang mga lalaki. Burara talaga minsan yan. Amen? Huwag na nating hanapin lagi yung perfectionist sa mga bawat isa. Sabi ng iba mga lalaki, amen, pastor. Sige pa. Pastor, mag-preach ka pa. Kahit hanggang 3:00 tayo dito. Totoo po ba? Hindi. That's true. Sabi ng iba, sana dito yung asawa ko Pastor, record mo daw. You must cherish one another, and this one, you must serve one another. Paglingkuran niyo yung bawat isa. Sabi ng iba, nakapapahagod na ako. Lagi na lang pahingin ng towel, pahingin ng tubig, paabot ng underwear. Hindi ko alam saan nakalagay yung ganito. Minsan may nagtatanong ganyan sa akin, Pastor, pagod na ako. Lagi na lang pahingin towel, pahingin towel, Tanong ko, sister, gusto mo ba sa iba humingi ng towel? That's my question. Kung napapagod ka sa'yo na hingi ng tubig, gusto mo ba ibang babae ang mag-abot ng tubig? You must never get tired in serving your spouse. Ganon din sa lalaki. Siyempre, pagsilbihan nyo din yung bawat isa. Pag umuwi sa bahay pagod, bigyan mo man lang isang basong tubig. Tama? Tama ba mga kapatid? Painumin mo naman, wag yung may lason. Paiinumin mo, may sunrocks. Tama ba? Parang baho nito Papatayin mo agad. Amen? You must also protect one another. This is part of your presence in your life. Proteksyonan niyo yung bawat isa. Babae and lalaki. Wag mong ilaglag yung asawa mo sa ibang tao. Wag mong ipahiya yung asawa mo sa ibang tao, especially with your family. Yung kinikwento mo yung asawa mo doon sa pamilya, ito kasi napangasawa ko, ewan ko, nasa lahi niyo ba yung tamad? Kasi tamad talaga to Amen po ba? Protect one another. And always, this is the last, sa mga couples and sa children also, you also desire one another. Always desire. Desire your husband. Desire your spouse. Kahit ano pa mangyari, dumaan ng dekada, nagpalit na ng itsura, hindi mo na maibabalik yung itsura niya dati. I-desire mo siya, kapatid. Tama po ba? Hindi yung desire ka pa ng desire. Sana ito na lang, ang sexy na to Dapat ito talaga yung crush ko dati hindi itong asawa ko Amen po ba? I-desire niyo po ang isa't isa.
There is no such a bad feeling sa husband and wife kung hindi na niya dinidesire ang partner niya. Sabi, parang ayaw na sa akin ng asawa ko, may anghit yata ako. Hindi naman. Naliligo naman ako. Amen ba mga kapatid? And you know, the worst part sa lahat po ng sinabi ko ngayong gabi, always support one another, cheer one another, cherish one another, serve one another, protect one another, desire one another. This is all good. But you know, there is a worst thing. Lahat po ng nabanggit ko, iniisip mo, sa asawa ko yon, hindi sa akin yon. Amen? Instead of we think, ako yon, ang iniisip natin, asawa ko yon. Siya yon. Siya yung hindi nagsiserve sa akin. Siya yung hindi nagmamahal sa akin. Siya yung hindi nag-cheer sa akin. You want your marriage to become good? Treat all of these things na ikaw at hindi yun yung asawa mo. Hindi yung, dapat, tama ka, pastor. Sinusuport ako na apat ang asawa ko. Tama ka, pastor. Hindi ako chinicheer ng asawa ko. Hindi ako chinicherish ng asawa ko. Hindi ako siniserve ng asawa ko. Why don't you think that, kailan ko kaya huling pinaglingkuran nga pala yung asawa ko? Kailan ko kaya siya huling sinabihan na, love, salamat, thank you for your effort. Kailan mo huling sinulatan ng note yung asawa mo, I believe in you. You are my superhero. You are my the best. Minsan kasi ang problema sa atin mga tao, complain tayo ng complain. Hindi mo man lang makita yung maganda. Ang hinahanap lagi natin yung mali, yung pangit. Tama po ba? Wala pong excellent ng serving kapag ang hinahanap natin po yung pagkakamali. Lagi at lagi kang may makikitang hindi maganda sa kinakasama mong tao sa buhay mo. But if you will always find fault, you will never be happy. You will never be satisfied. Same in the church. Ayoko na magsimba, nakakatisod. Ayoko na mag-cell group, nakakatisod. Kahit saan kang mag-church na magpunta, may makikita at may makikita ka because people are imperfect. Tama po ba? Sabi niyo ba, ayoko na dito sa church na to, ang gulo-gulo. Tapos umalis ka, tumahimik. Ba't ganun? Ba't ganun nawala? Umayos bigla. Amen? That's why, instead of always putting our fingers to others, pointing our fingers to others, why we don't examine first ourselves? Ano kaya yung pwede kong i-improve sa sarili ko? Ano kaya yung pwede ko pang gawin na the best? Yan, dapat yan ang hinahanap natin sa Panginoon. Amen? Last, dito po tayo magtatapos. Your life, your time and presence, and last also, your efforts. Kailangan may effort ka po na ginagawa. Hindi laging time at hindi laging yung presensya mo lang, kailangan meron din pong tangible things. Pag sinabing tangible, yung nahahawakan. Present thing. Nag-anniversary kayong mag-asawa, sabi ni pastor, mahalaga daw, nandito ako. Grabe, bilang mo naman kahit isang pirasong cake. Tama po ba? Yung ang mahalaga, magkasama tayong dalawa. Amen? Gutom na. Ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Kailangan mayroong efforts. Masarap magmahalan, pero kung wala nang makain, tama po ba? Nakakahangin din ang utak. Tama? 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 21. Okay, ito, maganda itong verse na to. Now, in a great house, there are only not vessels of gold and silver. Sa bahay daw, meron daw pong mga kagamitan na may gawa sa gold, gawa po sa silver. Parang sa panahon natin, yung walang ganyan, sa panahon lang ni Paul. Siguro, that time, very common ang gold. Ngayon, yung kagamitan, yung gold hindi ginagawang gamit. Ngayon, alahas ang gold. Right? But at that time, very common. May vessels of gold daw and silver, pero meron ding wood and meron din pong clay. Some for honorable use, some for dishonorable. Now the question is, what is your service or efforts made of? Gawa kaya saan yung inyo pong mga efforts? Ano ba, sa paglilingkod natin sa Panginoon, when it comes to the church, when it comes to your cell group, yung kayang ginagawa ko is made of gold, or made of clay, or made of plastic, or made of figurine. Tama po ba? Only you and God will know. Kaya nga, sabi ko po, habang tayo nabubuhay na nandito, kung may ginagawa na tayo, lagi nating ibigay yung pong ating the best. Sa buhay na ito, listen very carefully, minsan ka lang pong maging church member. Minsan ka lang maging asawa. Minsan ka lang maging anak. Minsan ka lang din maging magulang. Bigay mo na yung the best mo.
Kasi maigsi lang po talaga yung buhay. The reality is, you don't live once. You live every day. But you will die only once. Isang beses lang po tayo mamamatay. Hindi naman tayo araw-araw mamamatay, tama po ba? Isang beses lang. Pero yung buhay natin, araw-araw po yan. Now the question is, paggising mo sa umaga, hindi yung, ano kaya yung the best na maibibigay sa akin? Kundi, ano kaya yung the best na pwede kong gawin ngayong araw na to? Ano kaya yung the best na pwede ko pang baguhin sa sarili ko? Bago po kayo matulog ngayong gabi, isipin natin yung sarili natin. No? Lord, ano pa ba yung pwede kong i-improve in my life, in myself? Ano pa ba yung pwede kong gawin nang sa ganun, maging the best ako na cell leader, maging the best ako na cell member, maging best ako sa worship team, maging best ako na disciple? Ano ba yung Lord pwede kong baguhin? Hindi yung nag-iisip ka, ano ba yung pwede nilang baguhin para sa akin? Minsan may mali doon sa asawa mo. Pag pray mo, Lord, ano ba yung pwede ko pang gawin? Baka naman ako yung may mali. Baka naman puro nag-iisip lang ako ng mali. Tama po ba? If all the people in the world is thinking the same thing, our world will never be the same again. Magiging iba. Amen? Bago po ako magtapos, sige tayo po lahat ito ngayong oras nito. There is a man na sinabihan siya ng isang pastor, sabi niya, bro, bata ka pa, maglingkod ka kay Lord, ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Sabi niya, pastor, meron akong oras, kasi nga bata pa siya, kabataan, meron akong lakas, pero wala kasi akong pera. Hindi ako mag-serve kay Lord, saka na lang. Nung siya po ay naging middle age na, sinabihan ulit siya ng pastor, bro, serve ka sa church, serve ka kay Lord. Pastor, may pera ako, kasi may trabaho ako ngayon. May lakas pa ako, middle age Pero wala akong time because I'm building up my family, I'm starting a new business, wala akong panahon. At sabi ng pastor, okay. Nung tumanda na siya, sinabihan pa rin siya ng pastor, mag-serve ka na kay Lord. Sabi niya, pastor, meron akong oras, kasi matanda na siya Meron akong pera, may naipon na ako, pero wala na akong lakas. Wala na akong energy to do something for God. That's why, if we will always find reasons not to serve the Lord, serve other people, we will find. Pero lagi at lagi meron po tayong magagawang something if we will give ourselves to the Lord. It is your time, it is your finances, it is your effort, lagi at meron ka pong may bibigay. And remember, this life will be satisfying kung tayo po, you serve to others and also you let other people serve you. Serve always other people and serve God. Don't be narcissistic, don't be self-centered. And at the same time, hayaan mo din yung ibang taong maglingkod sa iyo. Enjoy the ministry of serving, of other people serving you. Don't be proud, don't be too arrogant. Huwag kang maging tao na alam mo na lahat. Huwag kang maging tao na kaya mo gawin lahat. Minsan kahit kaya mo, magkunwari ka din na hindi mo kaya para yung asawa mo naman mapaglingkuran ka. Para naman meron pa siyang saambag sa buhay mo. Why? Because this is the beauty of life. The beauty of life. Nilikha tayo ng Panginoon. We serve Him, we love Him, but we also ought to love one another. Panginoon, salamat po ngayong oras na ito. Forgive us if we are not serving others, and forgive us also if we don't allow others serve us. Help us to become like Mary, na hindi po siya nang hinayang. She doesn't think that the perfume will be a waste, but she thinks that this is the excellent thing to do. Help us not to become like Judas Iscariot, who are stealing money and at the same time not giving excellency to you. He may sound spiritual, he may sound correct, but it's not always the correct thing to do. Panginoon, sa oras na ito, instead of thinking what others can change, what other mistake, help us to think, what is my mistake? What I can change in my life so I will become a better Christian. I will become a better husband. I will become a better wife. I will become a better child. I will become a better parent. Salamat, Lord, sa gabi na ito. Our life will be easy. Our life will be good if we will be like you, Jesus, who's always willing to sacrifice for other people. We love you, Lord. In Jesus' name,
Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord.